Hey guys, good morning everyone. Welcome back to my channel. Welcome to Princess May's Corner. So today we have a question from one of our subscriber. Ang tanong niya, Miss May, paano ba maiiwasan ang mga peste sa mga halaman? Ang payo na ibibigay ko po sa inyo today ay base po sa mga pinagdaanan ko starting June nang tinanim ko yung mga vegetables ko. So, bibigyan ko po kayo ng mga pointers para maiwasan po ang mga peste sa mga halaman. Okay, kararating ko lang ho galing ng trabaho. Happy Monday everybody. Okay. Ang first na pointers na ibibigay ko sa inyo. Number 1, panatiliin na laging malinis ang bakuran ninyo. Ang ibig ko sabihin yan, walang mga basu-basura, mga walang nagkakalat na mga bote-bote, at saka lalong-lalo na yung mga perishable food na kinakalat-kalat lang sa mga tabi-tabi dyan kasi nag-a-attract sila ng mga insekto. And number 1 pest na nakaka-attract sa mga ganun ay ang mga daga. And once na dumating ang daga sa paligid ninyo, mahihirapan na kayong you guys are going to have a hard time stopping them from coming. So, unang-una, panatiliing laging malinis ang bakuran. Nandito nga po pala ako sa backyard. So, yeah, kararating ko lang. Chinek ko lang yung mga kabucha, vegetables, mga other vegetables ko, tsaka yung upo, mga ampalaya. So, yun po ang number 1, panatiliing malinis ang kapaligiran. Kasi kung malinis ang kapaligiran, wala tayong mga insekto na dumadating. Lalo na ang mga daga, ang mga ipis. You know, takot na takot ako doon, daga and ipis. So, let me show you the second step. The second step is kailangan matuto tayong mag-prune ng mga halaman. Nakikita nyo naman dito sa sa mga kabucha squash at saka sa upo ko, even sa mga talong ko dito, nakikita nyo itong mga talong na to, pinuprune ko yan lahat sila. Yan. Ito, katatanim ko lang nito last month. Yan. So, lagi ko silang pinuprune. Why do we need to prune? Unang-una, ang ating halaman, hindi sila tutubuan or hindi sila pagbabahayan ng mga pest. Lalo na yung mga uod, yung mga mildew, yung puti-puti na dumadapo sa mga halaman, ay sa mga dahon. Kailangan nating i-prune yan sila. Kasi kung masyado silang masukal, unang-una, hindi ho agad makakabunga ng maayos kasi hindi ho makahinga ang halaman. Second, kapag napakaraming dahon, number 1 yan kasi pinupugaran ng mga insekto lalo na after the rain. Diyan sila nangingitlog under ng leaves. Yan. Tingnan yung mga dahon ko. Napaka green nila, napaka healthy buyag. And tignan nyo guys yung mga tubo ko na dito sa garden. This is the second time I planted kabucha squash and first time I planted upo. Last year, nagplant ako ng kabucha squash pero nasa mga containers lang sila ng katulad ng ganyan. Bumili ako ng mga containers sa Rona. Mga ganun, oh. And marami pa ako sa garage niyan. And hindi talaga sila tumubo ng maayos is because they don't have enough nutrients kapag nandiyan lang sa container. Pero pag nandito sila sa lupa, tingnan nyo ang tubo, oh. At saka alagang-alaga ko sila talaga. Ang mga halaman ko, tinuturing ko sila na para kong mga anak katulad ng aking fur baby. So yun po ang pangalawang steps na kailangan po natin gawin is kailangan nating mag-prune all the time. We have to remove the older leaves, the older thicker leaves kasi maganda din po yun para po sa benefits ng mga
bunga, para nasa mga bunga po lahat ang nutrients at hindi po nasa mga dahon. Kasi ano ba namang gagawin natin dito sa dahon? Hindi naman natin sila nakakain, di ba? So, kailangan mag-prune tayo para makahinga ang halaman at hindi sila nadadapuan ng sakit right away. With God's blessings, all my plants are very, very healthy. And ang mga bunga nila, maaayos. See? Malalaki na sila, awa ng Diyos. The reason why I wrap all of them, yung mga bunga, is because ayoko silang kainin ng mga insekto. Ayoko yung may mga blemishes sa skin. Gusto ko maganda sila and fresh. Ito, kapopollinate ko lang ito sa kanya last 2 weeks ago. Ayan. Kailangan pruning. Yan ang number 2 kong tip. Ang number 3 ko na tip, para hindi magkaroon ng maraming insekto sa mga kabucha squash nyo, tsaka sa mga upo, lalo na sa mga eggplants, na very susceptible sila sa mga, yung mga uod-uod, kailangan sa pagdidilig, hindi kayo magdidilig ng too early in the morning or late at night. Kasi dyan nagsisimula na magkaroon ng pest. Ang unang kinakain nila, ang roots, ang ilalim. And dyan din ang mag-i-start na magkaroon ng slugs. Alam niyo yung mga, awan ko ang Tagalog ng slugs? Yung para siyang snail na malapot yung katawan, na madulas na, it's so yucky. Magkakaroon ng ganun. Isa yun sa mga pumapatay sa ugat sa ilalim. Kaya ang bunga hindi maganda, and then ang body is yellowish. So nakailan na tayo? Una, malinis na bakuran. Pangalawa, mag-trim. Magkaroon ng habit sa pag-trim ng mga halaman para hindi sila masukal at hindi pamugaran ng mga itlog ng mga insekto. And then pangatlo, ang pagdidilig. So ako, nagdidilig ako kung kailan mainit. So usually, nag-start ako magdilig ng 11:30 ng tanghali. Alam ko, merong kasabihan ng mga Pilipino na, wag kayong magdilig ng mga ganyang oras kasi pag mainit na mainit, napapasma ang mga halaman. Hindi po totoo yun. Folktale lang po yun. So, kasi po, pag mainit na mainit ang araw, doon kailangan ng halaman ng tubig para magsusustain, para hindi sila ma-dry up sa ilalim at hindi maapektuhan ang tubo ng mga bunga ng inyong halaman, mga bulaklak, dahon, mga parte na po yan. So ako, pag nagdidilig po ako, laging nasa tanghaling tapat. Mainit po, sometimes last week, umabot kami ng 35 degree. Napakainit po talaga. Pero sakripisyo lang kasi syempre mahal ko itong mga halaman ko kasi I really work hard on them. Kung nakita lang niyo po kung paano ko in-start itong halaman na to, hindi ho kayo maniniwala na talagang linagyan ko pa sila ng dextrose isa-isa para lang po mabuhay, para hindi lang po sila ma-dehydrate at para tumubo sila na maganda at magkaroon ho ng magandang bunga. Yan po ang see, napakagaganda po nila. Very first time ko po magkaroon ng ganitong maraming kabucha squash, maraming upo. Papakita ko po yung upo ko sa inyo kasi yung unang upo na nagkaroon po ng female flower is ito pong upo na to. Ito, medyo malaki na talaga siya, umaakit na siya, maakit na siya. Ipapakita ko po sa inyo mamaya. So dito naman tayo sa dating gawe dito. So sa pagtatanim naman po, ito yung pang-apat na ibabahagi ko po sa inyo, na ibibigay ko po sa inyo na na tips. Sa pagtatanim naman po, kung ang halaman katulad po ng ampalaya na to, kailangan po ng full sun, ilagay nyo po siya sa full sun. Kasi dyan po sila kumukuha ng vitamins. Katulad din po nating mga tao. Mga kamatis. Ang snow peas ko, hindi siya masyadong maganda kasi pag talagang mainit talaga, naluluto po talaga siya. Kasi ang snow peas, ang leaves ng mga snow peas is masyado silang manipis. So ngayon, pag masyadong mainit, madali po silang masunog. Kaya linagay ko nga po sila dyan para hindi na masyado silang focus sa natutok sa araw. Kaya nga lang po,
kapag talagang mainit, talaga po nga nagwi-wilt talaga at madaling namamatay ang mga dahon nila. Ganito po yung weather namin dito. Kapag malamig, talagang malamig na malamig, pero kapag uminit naman po, talagang pasuka po. Kapag ang temperature na po namin dito umaabot ng 35, 36, wala na pong naglalakad sa labas kasi napakainit po. Kaya dito ko sila tinanim para a little bit in the afternoon, meron po silang shade. Ito po yung aking beans. Itong beans ko naman po, maliit lang siya kasi ilang piraso lang po siyang tinanim ko. Binigay lang po sa akin ito nung matandang mag-asawa na nakilala ko sa Facebook. And sa marketplace po pala. And ang ginagawa ko po ngayon is pinapaano ko po sila. Ito yung pangbinhi na lang. Ayan po. Nakita nga po ito ng sister-in-law ko 2 days ago. And gagawin po naming binhi na lang yan for next year. So yun po ang tip ko, na kapag ang halaman po is talagang pang full sun, doon nyo po siya ilalagay para hindi po siya magkasakit. Alright, so yun lang po ang alam ko na maitutulong ko sa inyo na para mapanatili po na maganda ang tubo ng kabucha squash ninyo at saka ng mga upo, ng mga talong. Kung nandito po kayo nakatira sa North America, especially dito po sa North America, which is napaka-short lang po ng summer natin. So, kailangan po na talagang double kayod po ang paghihirap talaga sa pagtatanim. Kasi hindi po talaga madali na magpatubo ng halaman dito, lalo na po itong mga kabucha squash na to. Tingnan niyo po yung kapitbahay ko, ang dami nilang cherries. Mayroon po kaming bunga ng cherries before, 2 po ang puno namin. Kaya lang, after 15 years, namatay po silang 2 pareho at the same time. Tignan niyo po ang kabucha squash ko. Hinan-pollinate ko po yan siya the other day. And gumagapang na po sila right now. So, ayan po ang maitutulong ko lang. And may nagtanong sa akin, Miss May, paano nyo napapanatiling very green yung mga dahon ng ninyo, ng mga halaman at maraming bulaklak? Sa next video ko po, tuturuan ko po kayo na sa ginagawa ko, which is na-learn ko lang po din sa tao na she's an old Japanese woman na fina-follow ko ang mga ang mga ideas niya kung paano niya gino-grow ang mga ang mga halaman niya. And when I was trying it was really working very, very well. So, sabi ko nga, kung ano man ang maitutulong ko at mga natututuhan ko sa pakikinig, sa pagbabasa, isi-share ko po yun sa inyo para pare-pareho tayo na merong magandang ani. Di po ba? Tingnan nyo po yan, Ang ganda-ganda niya, Ang laki-laki na niya, buyag. See? Marami na po ako mga ganito kalalaki, yung mga ganyan. Yung mga yan po, yan ang gaganda nila. So, sa next video ko po, tuturuan ko naman kayo yung mga ginagamit ko kung paano maging very healthy and green ang mga dahon. Ang mga dahon ng inyong mga halaman. Ito pong Thai chili na to, maliit lang po ito before. And ngayon, laki-laki na po nila. Binigay lang po to sa kapatid ko. Ang seeds po nito is galing talaga from Thailand. So on the next vlog, I'm gonna show you guys how I did it para maging healthy silang lahat. I'm gonna show you guys step by step at saka yung mga solution na hinahalo ko sa kanila, which is nasa bahay nyo lang din po. Hindi na po kayo bibili. Well, kung wala po kayo niyan sa loob ng pantry ninyo, bibili kayo. Napaka-easy po na gagawin. So anyhow, thank you guys for watching. And kapag hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel na to, please do subscribe para hindi mo ma-miss yung mga upcoming videos ko. And if you guys have any questions, don't forget or don't hesitate na mag-message lang sa akin para masagot ko yung kung may katanungan kayo. And
kung meron ho kayong question, sasagutin ko lang din ho yun sa abot ng makakaya ko. Okay? And kung meron din po kayong nalalaman, kung gusto nyo rin pong i-share sa akin, very welcome po. So, maraming salamat po sa panonood. Have a blessed day, everyone. And may the good Lord bless us all. Thank you guys again for watching and see you guys on my next video. Bye for now.